Mga master, naglabas ng memorandum ang Office of the Undersecretary for Human Resource and Organizational Development ng DepEd, maging ang opisina na rin ng Undersecretary for Finance. Ito ay related sa Special Hardship Allowance para sa taong 2024. Ito po yung uri ng allowance na binibigay ng DepEd para sa mga guro na nandoon naka-station sa mga paaralan na pasado sa tinatawag na hardship post, maging sa mga ALS na rin na mga guro at maging doon sa mga nagtuturo sa pure multigrade school. Dito sa memorandum na ito mga master ay ipinapaliwanag ng dalawang opisina ng DepEd na ang kasalukuyan pong guidelines para sa Special Hardship Allowance na nakapaloob sa DepEd Order No. 39 Series of 2021 at yung updated na listahan sa DepEd Order No. 17 Series of 2023 ay epektibo lamang para sa taong 2023. Hanggang sa taong 2023 lamang po iyon. Kaya ngayong taong 2024 ay back to zero po yung lahat. Wala pa po guidelines for the year 2024 para sa Special Hardship Allowance. Ang DepEd ay meron pong partnership together with the United Nations Children's Fund or UNICEF para sa pag-come up ng bagong hardship variables na gagamitin sa pagdetermine ng isang hardship post, no, para po doon sa maging basihan kung ano-anong paaralan ang magiging eligible para sa makatanggap ng Special Hardship Allowance or SHA. So, yung dati po na 8 variables, no, yung distance to the division office, yung cost ng transportation, yun pong accessibility sa electricity, water, yung mga ganun po ay pwedeng mapapalitan. Depende po yun sa magiging resulta dito po sa pag-aaral ng UNICEF at maging ng Department of Education. At dahil hindi pa po lumabas yung bagong DepEd order na siya pong maglalaman sa guidelines ng Special Hardship Allowance, kaya pinapayuhan ang mga DepEd Regional and Schools Division Offices na maghintay muna dito sa paglabas ng bagong guidelines para sa SHA starting 2024. So sa ngayon po ay wala pa munang mga claims for the first quarter ng 2024 para sa Special Hardship Allowance. So dahil hihintayin pa po, no, yung magiging bago na DepEd order. Yun na po kasi yung magiging basihan and yun din ang magiging magkakaroon ng listahan, no, ng mga eligible na paaralan na makakatanggap ng Special Hardship Allowance or SHA. So, para po sa mga dating eligible ay mag-abang na lamang po muna tayo sa bagong DepEd order kung kayo ba ay eligible pa rin. Para naman po sa hindi eligible sa hardship allowance ay atin na rin pong abangan baka sakali po na sa pagbabago ng guidelines at maging ng mga basihan ay baka maging eligible na rin yung paaralan po ninyo. So hihintayin po natin yung bagong DepEd order na yon, saka po natin ma-determine kung sino-sino ang eligible sa Special Hardship Allowance simula ngayong taong 2024. Yun naman po ay mananatili for the next 3 years kasi 3 years lang, no, yung validity na ito pong hardship index na score ng bawat paaralan. Yun po ay magbago-bago every 3 years. So hintay-hintay po muna tayo while waiting na rin yung iba kasi while waiting pa rin sa kanilang 2023 na hardship allowance, no? So whenever po na maging available itong DepEd order na ito, agad po natin ipapaalam sa inyo para atin pong pag-usapan at mas maintindihan kung ano po yung mga nagiging bagong basihan at kung sino-sino yung mga eligible para sa Special Hardship Allowance starting the year 2024.